Sir Glenn Huergo sa GMA, DCWP. Yes, Senator, pwede bang sabihin niyo po sa amin yung magiging proseso ng inyong pong plano kung kayo po ay maghahain na ng petisyon dito sa ICC? Glenn, procedurally, sa kalsada, sa social media, sa harap ng camera, sa harap ng mikropono, importante marinig natin, no? Yung tinig, yung tunay na tinig ng taong bayan, devoid of partisan political affiliation, devoid of illegalities. Dahil, di ba? Ang daming legal opinion. Valid din naman. So, walang pagkakaisa ron, walang konsensus. Pag politika naman, ang kalat naman ang politika namin. Saan tayo nagkakaisa? Ang ginawa namin, nagtanong kami, sino ang gusto ng gulo? Wala namang nagtaas ng kamay. Sino ang ayaw ng unity? Diba, ito yung plataforma ng unity na nagluklok sa ating Pangulo, sa kinaroroonan niya ngayon. Walang nagtaas ng kamay. So doon tayo nagkakaisa. Ayaw natin ng gulo at gusto natin pagkakaisa. Iba, kung ianggulo natin ito, sa nakagis na namin, kasama na si Manong Dante, ano ang pillars ng national security? No? Political unity. Okay lang yung magdebate, okay lang. Huwag lang magkapikunan at magkasakitan. Social cohesion. Nagkakaisa tayo na hindi ito pro or anti. No? Ito ay pro-Filipino. This is a pro-Filipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Kung maalala mo, Glenn, higit na 1 taon na nakakalipas, meron tayo mong kahi as a private citizen na bago sumama ang sitwasyon. Pwede ba yung ating Pangulo nakaupo, nasa pwesto, at yung mga buhay pang dating Pangulo, kasama na si President Duterte, si President GMA, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila, no, kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Kung medyo nakinig sila noon, wala sana itong sitwasyon natin. Ba't nagpas na tayo rin sa sisilan? Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan. Ng sambayan ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. So, balik tayo sa katanungan mo. Kahit na anong pangmaraan, basta pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka, para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema na ang unang hakbang dapat ay magtulungan tayo. Pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, umagana. So, Senator, ano to? Parang noise lang, ingay lang ho ito, magkakaroon ng signature drive. Paano po ito ipapaabot talaga sa ICC ng formal? Hindi kami ang sasagot dyan. Sasagot dyan yung taong bayan. Kung sa tingin na, ingay lang ito, di ingay lang. Ayun, may isa pang posibilidad. Kung ayaw makinig, di okay lang. Kung makinig, di thank you. Pero kung makinig, ibig sabihin, may sentimento, may nagaganap, may nangyayari sa isip at higit sa lahat, sa puso, hindi lamang ng mga Pilipino. Nanonood yung buong mundo. Ganito ba tayo mga Pilipino? In fact, pasensya ko na sa haba ng sagot ko. No? Yung mga pangyayari, ito nakaraang 2 linggo, sa aking pananaw, hindi ko na makilala yung Pilipino eh. Pero ang Pilipino, mapagbigay, madaling kausap, maawain, madaling aregluhin. Huwag mo lang tayo pikunin. Dahil pag pinikon mo yung Pilipino eh, pag-usapan na yan. O nakita ba natin yan sa pangyayari? Sa harap ng pamilya, sa harap ng anak, sa harap ng legal counsel, sa harap ng nurse. Ugaling Pilipino ba yan? Di ba? Push the envelope. Di ba? Yung mga rebelde nating kapatid na lumabas sa sistema, magbabarilan. Pagkatapos ng barilan, ng armadong tunggalian, ano mo ginagawa ng bawat isa? Whether government troops o rebelde? Hinahanap yung battlefield dun sa mga nasugatan na pwede bang dalhin sa ospital. Ganon tayo Pilipino. Walang kultura na ganon. Sa ibang bansa, hahanapin nyo, parang tudasin na. Gasos pa sa ospital. Sinasabi ko lang ito. Dahil ito talaga ang issue ngayon. Makikinig, kung email lang, walang problema. Pero kung makinig, unang hapon. Sir, Program Jimmy, in addition to the Regus question, actually, Senator, marami rin na nagtatanong, like, how are you going to the office? Yes, we understand, makikinig kasi ang dami ng mga demonstrations na ginagawa, pero like, how are we going to bring this to the attention of the ICC or the Supreme Court? Ito ba ay meron tayong, like, literally signature campaign, we will collect all the signatures, we will file a formal petition,
Marisol, all of the above. Pupunta kami sa Liwasan Bonifacio, maglalagay kami ng desk doon. Yung interesado, pumirma kayo. Online, firma. Doon sa Netherlands, firma. Sa London, firma. Sa US, firma. Pumirma kayo. Tumaya kayo. Hindi pwede. Problema kasi yung mga nag-advocate ng gulo, ito yung may ticket na pag nagkagulo, aalis. Di ba? Kaya magkukulong sa bahay. Pagkatapos ng gulo, lalabas at kakampi dun sa nanalo. Hindi ugaling Pilipino yan. So anything, lahat, online, desk, pero kailangan, munuin natin ito, di ba? Hindi pwedeng kayo-kayo lang o tayo lang. Magiging instrumento kayo sa media para ipaabot itong effort na ito. Sir, mo na sa pessimistic, pero sa tingin niyo po, may bearing ito sa SCC sa mga sakaling, yung parang approval ng downwards, should you collate a lot of signatures, like, meron ba kayong target na numbers, na ilang firma po ang dapat, bago yung filing, ibigay na po yung competition? Marisol, ewan ko sa aking pag-alam, ilang personalidad na ang kumailalim sa jurisdiction ng ICC na nagkaroon ng ganitong groundswell of support nationally or globally. Ano ang ibig sabihin niya? Itong mga personalidad, hindi ko alam baka meron. Diba? Ang pagkaalam ko si former President Duterte, pero pro may anti, pero maingay, diba? Nag-iiyakan. Diba? Nakakita na ba tayo ng ganitong sitwasyon? Doon sa mga pinagbintangan ng crimes against humanity, violations of human rights. Sa aking pagkaalam, wala. Wala. Diba? Ano ibig sabihin niya? Diba? Applying principles of justice, hindi lang ito problema ng Pilipinas. Dito masusukat kung anong klaseng justice ang pwedeng ipataw ng ICC. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya obligado kami, duty ito, na pakialaman at hanapan ng paraan para tumulong. Hindi na ito anti-PPM, pro-PRRT. Pro-Pilipino ito. Pakita natin kung gaano tayo kagaling. Talagang kung magaling tayo, di ba? Lagi namin sinasabi, pag dunong, world class tayo. Pero pag puso, champion tayo. Sir, sige. Ano na? Kailangan po idagdag lang na ito po, meron kaming isasubmit na petition. Ito isang-ayon din sa patakaran na tuntunin ng ICC. Pinapayagan ng ICC na yung mga NGOs, katulad po kaya kami gumawa ng ganito, para sa ganun formal na maiparating sa ICC na may ganitong klaseng pananaw na bumubuo sa maraming Pilipino. Kami po ay pipirma ngayon at kung marami po ang pipirma, may papadala sa lalong madaling panahon. Pinapayagan naman, ang ginagawa po namin ngayon ay hindi lamang salig sa tuntunin ng ating mga batas, kung hindi, nakasalig din sa patakaran na tuntunin ng ICC. Hindi po namin gagawin ito kung labag sa ICC. So, kung marami po ang pipirma, kagaya ng sinasabi ni Senator Grace, mas maganda po, makita ng ICC na sa ganitong paraan pa lang nagkakaisa na ang Pilipino. Maliban pa sa mga boses na nakikita nila ngayon worldwide, this is a formal petition to be submitted before the ICC, which is consistent with the provisions of the Rome Statute. Yan po yan. Hindi po ito'y parang tira bulag lang. Hindi po. Ito'y padadala sa ICC. Sir, Bibigyan ko rin ng pagkakataon kasi si Gerald Dado, Valeroso, at si Captain Dante Langkit. No? Pero idadagdag ko lang, no? Marisol, Glenn, no? We cannot give what we do not have. Paano natin ibabahagi wala sa atin? Kaya umaapela kami sa Korte Suprema na bilisin rin nila yung pag-resolve dito. Paano tayo mag-appeal sa ICC kung Korte Suprema mismo natin hindi nagsasalita, hindi nagdesisyon? Di ba? Angal tayo ng angal na ibalik si President Duterte rito. Dadating niya rito. Yung kataas-taas ang hukuman, hindi ko pinipresyo. Hindi natin pinipresyo. Sabi nga ni Manong Dante, no? Kung may makinig, thank you. Diba? Yung ICC, makinig. Maraming salamat. Kung kami nga apat na lang ang pipira, thank you pa rin. At least nailatag namin. Nagsimula kami. Hindi ko ba? By the way, kami ni Manong Dante, unahan ko na kayo, no? Kandidato kami. Wala kami pakialam kung matalo kami o manalo. Pinag-usapan dito, bayan. There's any political benefit that any candidate will derive from this. No? It must be, above all, the country. The coming elections might help solve our problems, but the elections will not solve all of our problems.
including this situation we're in. Sir, Yes. timeline lang po kung kailan mag-start yung signature drive natin. Kailan po natin ipapadala yung ICC? Nagsimula na. May website kami. Kumonek na lang kayo. At mag-ingat na kayo, di ba? Uso hacking ngayon. So pag may duda ka, huwag ka muna mag-ingat. Yung kailan pa ipapadala? Papadala natin sir. Yes. Kailan po sa ito? Nasa? It has happened already. The other day, I was in Ababan. Hayaan ko na lang na magtanong kayo kung ano nangyari doon.